mabigat na parang responsible na eh. Anong tawag dito? Responsibilidad na. Di ba? Tama. Kaya nga, yung dati na mga wala na yung iba, and then yung iba naman na gumagamit ng mga ganitong pakitipo, mga senior na, ganoon yung pag-differentiate nila. Pag bright niya, Jollibee. Di ba? Pag white, turo-turo na lang. Tama ba o mali? Eh kaya kapag sinabing bright, apple of the eye. Yeah. Di ba? Parating gustong makita, halos puro pambubola. Pero sa Panginoon walang pambubola. Tama. Lahat. Kaya nga makikita mo lahat ng magagandang bagay sa programa niya. Kabilang yung bride. Yes. Tama. At meron pa yung iba gusto hatulan pa. Ito yung bride. Yung bride, paluin. Maluin. Ano pa? Hindi ganoon eh. Hindi mo kakayanin na saktan yung sarili mo. Yes. Bakit? Parating natin sinasabi na kapag ikaw at si Kristo ay naging isa, hindi na ikaw ang nabubuhay. Yes. Yung iyong buhay, wala na. Tama. At si Kristo na yung nabubuhay sa iyo. Yeah. Kung dati, siya ay isang Rodriguez, ngayon nung naging Mrs. Jesus Christ niya, hindi po pwedeng saktan ng ating Panginoon yung mahal sa buhay ni Brother Alvin. Yeah. Bakit? Bahagi niya rin yun. Tama. Kaya kung kahit sa natural standpoint, hindi man po pwede na tatanggapin mo lang yung babae na hindi kasama yung pamilya. Correct. Ganun din, vice versa, yung babae tatanggapin yung lalaki. Pag ganoon, hindi yun puro pagmamahal. Tama. Hindi yun yung tinatawag na elective love. Yes. Eh yung elective love ng ating Panginoon, unlimited. Yes. Ask what you will, Amen. then it shall be given unto you. Kaya yung word na bride, yun yung pinakamataas na designation. Amen. Kaya pag sinabi mo, mas mataas pa niya yung mga anghel kasi mga celestial being. Hindi yung mga minsahero ng hela, ng mga earthly, may mga heavenly. Mataas ang yung degree nila kasi mga tagalangit. Ikaw ba yung hindi ka tagalangit? Hatulan nga natin sila. Sabi nga ng Bible, hahatulan mo even yung angels. Yes, yes. At sa binasa natin, naandun ka rin sa trono. Amen. At sino yung naglilingkod doon sa hari? Walang iba kung hindi yung bride ng hari. Yung reyna. Yeah. Yun yung kalagayan ng ating pagkatawag o pagkapili. Tama. Sabi dito, ito yung kagabi na binasa ni Pastor Jason. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Yes. Yun yung question. Tayo ba ay ilaw na o tayo ay nangangailangan pa ng ilaw? Ganun lang yung liwanag. Tayo na ba yung liwanag? Yes. Yes. Certainly. Amen. Dapat. Bakit? Tapos na yung mga part ng mga bagay na huwag mo nang minsan may bahagi na nangibabaw yung human side mo. Pero huwag nang ganun. Kailangan mong i-awake yung totoong ikaw. Yeah. Sabi nga, when I was a child, I speak like a child. Yeah. I thought like a child. I act like a child. Yeah. Pero nung natapos na yung pagiging yung stage mo bilang child, when I became a man, ikaw ay nag-mature na, ikaw ay prinis na as a son. Yeah. Kasi yung tradisyon ng Hudyo sa pagiging anak, bago ka i-declare bilang isang anak tagapagmana kung sakali, dadaan ka muna sa tinatawag na pagsubok. Dadaan ka muna sa tinatawag na tutorial, pagtuturo.
hanggang sa lahat ng bagay ay matutunan mo at mapagtagumpayan mo. Until the appointed time, na pag nakita na ikaw ay kuwan ha, dadalhin ka na ngayon doon sa isang bibigyan ka ng isang seremonya para ipakilala. Amen. Parang yung adoption mo. Kung saan, eto na, confident na yung tatay mo. Yeah. Confident na yung ating Panginoon, yung bridegroom natin, na yung unfinished business niya, ipagpapatuloy na ng kanyang nobya. Kaya, i-place na nga niya yung sonship. Hindi na sa kamay ng 2,000 years ago Jesus, na Kristo, na alam nila, may mahabang balbas, may butas yung kamay. Kaya pag sinabing second coming, naghihintay ka pa niya ng second coming. Sino yung Kristo na hinihintay mo? In one sense, tama, you are the coming of Christ. Amen. Bakit? Sabi nga, now notice, the whole world is to be born into manifestation again. Amen. Bago dumating yung kapuspusan, yun ay isang tinatawag na propesya. Amen. Pero nung tayo ay dumating sa eksena, tayo yung fulfillment ng propesya na yun, ngayon gumagawa na tayo ng history. Amen. Na kung saan yung history natin, dati ng history. Yeah. That was happened already 2,000 years ago. Amen. Yun yung parating sinasabi ni Brother Alvin Alpha and Omega. Pati yung pinanggalingan niyang senior citizen na. Pero subukan mo na yung Brother Alvin, i-break ng mas maliwanag. Baka sasabihin sa'yo, baka hindi ka niya nalipasan mo Brother Alvin ang buto. Malian niya yung unawa mo. Bakit? Sila ngayon yung tinatawag na nasa strong delusion ni Satan. Yes. Akala nila, nakita nila yung totoong daan. Eh yung sa daan pala, kapag may parang siguro inaano ka pa, may glare yan. Pag hindi ka nagising sa tama, hindi mo na-recognize yung day at message mo, nagising ka sa ibang panahon. Iniisip mong panahon, lipas na rin. No? Hindi na pala yung Jesus na one-man ministry. Pero the same Jesus pa rin. Yeah. Yung Spirit, sabi nga, if the Spirit of Jesus Christ that raised up yung kanyang Espiritu na bumangon from the dead dwell in you, He will also quicken your mortal body. Amen. Kaya yung sinasabi nila, nilimitahan ba natin itong mortal body? Bakit anya? Ikaw, Brother Alvin, kaya hindi ka anya Jesus. Kaya magkaiba kayo, hindi kayo po pwede magpantay. Yung tao, pero yung Spirit that raised up Jesus Christ from the dead, dwell in you, He will also quicken your mortal body. Saan titira? Hindi naman po pwedeng tumira ang ating Panginoon sa mga bagay na gawa ng tao. Kung hindi, sa sariling gawa niya. Tama. Diba? Kaya nung tinirahan na tayo ng ating Panginoon, same na ano, same Spirit. Yes. Yung pagkapahid, same anointing. Yes. The same. Amen. Same power. The same power. Kaya nga, hindi na ikaw. Yung threefold mystery ng ating Panginoon, pag sinabi mo yung fullness ng Godhead body, hindi mo ipinoy sa ministry ng bride, yun yung strong delusionism. Yes. Right. Naliligaw ka pa. So ngayon dito sabi dito, kaya yung mga bagay ng yun, madali na lang by revelation. Yes. Hahatulan na natin, tatapusin na yung pagdaraya ng Satan. And if the world shall be judged by you, are you worthy to judge the smallest matters? So, mahaba-haba yan, i-jump na natin. Buksan na natin dahil natapos na yung gusto kong mahabol yung oras. Sabi dito, first of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. Tama.
It was purpose in Himself. Yes. Hindi para sa atin, hindi para sa Kanya. Tama. It was God's purpose to bring forth a people Yes. like unto Himself. Yes. Kagaya pala ng ating Panginoon, yung mga kukunin ng tao, that would be a word bride. Yes. Ay sabi dito, she was chosen before the foundation of the world in Him. She was foreknown and beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth. She was redeemed by His blood and can never come into condemnation. Kaya ito yung ini-emphasize natin ng AJ, never come into condemnation. Right. Hindi lang ikaw even yung loved ones, bahagi mo kasi yan eh. Mark. Kaya, blessed is the man to whom the Lord will not impute. Sino yun? Yung predestinated na bride of Christ. Amen. Sinless na eh. Bakit? Siya yung part ng ating Panginoon, yung binhi na na-express sa takdang panahon. Amen. Eh yung binihinang yun, eternal. Galing sa kaisipan ng ating Panginoon. Amen. Pag sinabing eternal, di naman po pwedeng lagyan mo yan ng kasalanan. Balutin mo yan ng kasalanan. Gawin mo old soul. Iba yun. Yung first birth mo, iba yung originator. Tama. Kaya it takes na second birth. Ang mangyayari sa iyo, kailangan mo ma-experience ang totoong born again. And the real born again, mga kapatid, ay yung totoong regeneration. Ano yun? You are a new creation in the same old temple. That's Pag right. sinabing in the same old temple, yung outside man mo, Yes. ito pa rin yun. Ito pa rin, flesh and blood pa rin. Tama. Pero yung inside man mo, Yeah. new creation. Hindi yung pinalinis, pinakinis, hindi yun. Kapag ginawa mo yun, hindi mako-consider na brand new. Yeah. Tama. Tama. Di ba? Hindi brand new yun. Saan ka nakakita na brand new? Makita mo, hindi naman seal. Pinagpian lang. Kaya nga, pag ikaw ay na-regenerate, you are sealed in with Christ. Yeah. Sealed until the day Contention. of redemption. That's right. Pero yung redemption ng yun, kung tutusin, tapos na. Yes. Ang kinakailangan na lang, tayo ay umalis na. Right. Right. Translation. Dahil lahat ng tumanggap ng earnest, Yes. lahat ay nirigin na ng ating Panginoon. That's right. Good as finished na. Pero kung may spiritual na kalagayan, may natural na Amen. kaganapan. Right. Yun na lang yung hinihintay natin. Sinabi natin, bumalik na tayo sa eternal na kalagayan in spiritual standpoint. Bakit? Nagkaroon na ng time in eternity blends together. In what sense? Yun yung uniting. Tama. Yung invisible union ng earthly bride Yes. at ng heavenly bridegroom. Amen. Amen. Ito yung time eh. Tama. Right. Dumating ngayon, God sends down your Your representation. representation. Anong representation yung galing sa eternal na kalagayan? Amen. Tama. Eternity yun eh. The real you. Kaya nagkakaroon tayo ng changing ng glory to glory. Amen. From eternity to eternity. So ganoon yung kalagayan ng pagiging bride natin. Amen. So malinaw, hindi tayo kahit kailanman magkakasala. Malinaw yung kasalanan, hindi tayo yun eh. Tama. Nagkaroon kami anya ng hindi magandang nagkaroon ng pag-argumento ng nagkasalanan. Hindi yung kasalanan, mga kapatid. Drama lang yun. Tama. Part ng drama. Tama.
Bilang tao, sabi nga si Jesus, nagutom, nagalit. Ayun dyan. Kaya yung iniisip ng mga tao sa panahon niya, ito hindi ito Diyos. Yeah. Wala eh. Ganon din yung ginagawa sa atin, mayroon din ganung drama. Diba? Minsan yung mga magkakamag-anak, sa fighting, may mga hindi pagkakaunawaan, pero hindi mo rin maiaalis yun. Baka nga, pag naandun na sa crowning tayo ng Panginoon, hindi naman bibigyan na siya sa Panginoon ng makipag-face-to-face, makipag-met kayo ng face-to-face, na hindi mo muna makita yung mga anak mo. Amen. Right. Bakit? Sabi ng Panginoon, God knows na ito yung magiging kakalakan natin. Amen. Before we crown Him as our King of Kings, Lord of Lords, masettle muna yung mga bagay dito sa earthly. Amen. Kaya bago tayo iakyat, bibigyan muna tayo ng chance to meet our loved ones first. Amen. And then all of a sudden, we will meet Him in the sky after nung fellowship muna natin. Amen. May extension. No? Papakita. Hanapin mo kasi, asan si Mother? Asan si Father? Bakit nandito ng ating Panginoon? Wala po si Mother at si Father. Kakayanin mo ba yun? Alam ng ating Panginoon na hindi kumpleto yung kagalakan ng buhay pag ganun. Amen. Right. Kaya, bago ang mga bagay na siya muna, loved ones muna natin ang ibigay sa atin. Amen. Dito pa lang yan. Yun yung pinakang privilegyo. Ngayon, dadako tayo ng tinatawag na foolish virgin. Pag sinabing foolish virgin, mga kapatid, yung iba masyadong judgmental eh. Una, may isang grupo. Dahil wala na silang hinihintay, wala na rin kaligtasan yung foolish virgin. Walaan yung rat oil. Anong klaseng oil kaya? Virgin coconut oil? Sa lata. O yung cooking oil? Hindi ganoon yung oil. Meron naman sila pero lang sabi sa Bible. Diba? Meron naman eh. Dahil kung talagang totally wala, boiled. Mayroon dito po, sabi dito, it is the second resurrection wherein the five foolish virgins come up. Notice, they were virgins. They did not have the Holy Spirit, so they missed being in the bride, while the five wise one oil become a part of that bride. But these people being separated, God-loving people and trying to abide in the Word according to that they knew of it, sila pala ay God-loving people din. Nasa ministry din sila, pero hindi nasa sinabi dito na nasa end time. Magkaiba eh. They knew. Yung panghawakan nilang pananampalataya, yung word na inaabot ng kanilang paniniwala. Naandun sila sa ganung kalagayan. In other words, nasa partiality. Yeah. Kaya sabi dito, trying to abide in the word according to what they knew of it. Yeah. And being in a health in the work of the Lord will come up at the end time. They will miss the millennium. Absent sila sa millennium. Wala lang sila sa millennium. Tama. Which you can begin to see by this truth as much more important and wonderful than we have ever thought or believed. Amen. Kaya yung iba, ayaw na eh. Wala na nang hinihintay. Wala nang foolish virgin. Lost na rin yan. Hindi sila lost. Magkakaroon lang sila ng tinatawag na magiging absent sila. Wala sila sa first resurrection. That's right. All these people had their names in the book of life. And their names remain. But whose name did not remain? Those of the world system churches who fought the bride will be those whose names are removed. Natin. Sino yung mga tao na ito na nasa world system na lumalaban sa bride? Sila pala yung mga tinatawag na na-remove yung pangalan. Natin. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi yung mga partial kasi walang kakayanan yung mga partial na lumaban.
In reality, ang kalaban ng truth is yung, ano yun, yung mga borderline believers. Bakit? Nakaabot sila sa border. Pag sinabing border, ang manifestation nila si Judas. They are instructed in the truth. Tama. They shared the knowledge of the mystery. That's right. Ano yun? Hindi naman yun yung mga foolish virgin, hindi naman nila kaya mag-share ng knowledge of mystery. Tama. Nasa loob din. Kaya wala din silang kakayanan makipagpakbakan dito sa mga tinatawag na anointed ones at the end time. Tama. Ang may kakayanan din lang, pagdating ng final fruition, magkakaroon lang ng tinatawag na modern denomination. Kung saan, ito na yung iba sasabihin, ako Anya Brad ay member ng tinatawag na certain qualified group. Dahil ako ay member ng certain qualified group, kung hindi ka member, false kayo. Doon ka sa boss mo, na Angeles. Yun yung sasabihin. Sino yung mga nakikipagpakbakan na yun? Hindi naman yun yung mga nasa denomination. Kundi sila yung mga modern denomination. Correct. Sila din yung branded na modern Judases. May kakayanan silang i-share din yung message, but not in its fullness. Kaya ang kanilang pangalan, sabi, their names were not remain in the book of life. Sila yung tinatawag na black out. And then sabi dito, what happened to the born again believers who are in the various denominations but not in the bride of Christ? Sipin mo nga, various denominations but not in the bride of Christ. Yeah. Eh yung kaninang tinutukoy ko, nagkiklaim din na bride of Christ eh. Hindi talaga sila yung mga denomination na tinutukoy ni Brother Branham. Dahil yung mga tinutukoy na denomination, ang claim nila church. Diba? Right. Ang tawag nga sa kanila, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, tinagalog lang, English lang, pero pagkaiba na. Yeah. Kami anya ay Iglesia ni Cristo, kami naman anya ay Church of Christ. Ba't hindi magkasundo yung dalawang yun? Nagsasabog. Dinimandahan niya ng Church of Christ yung Iglesia ni Cristo. Parang nakakalito no? So, pero hindi yung tinutukoy. They are not, sabi dito, but not in the bride. What happened to them? Well, I think we explained that a while ago. They go into the tribulation. They are martyred in the tribulation. Come up in the last after the millennium. So, mamimiss nila yung mga bagay na yun. Bakit? Yung perfect atonement. Yung perfect atonement, once na hindi mo na-recognize yun, hindi mo natanggap sa iyong panahon, walang paraan. Kung hindi dumaan ka, ang tanging solusyon lang ay dumaan ka sa tribulation period. Kung bakit ang bride ay never na dadaan ng tribulation period, bakit? Na-purge na siya sa pamamagitan ng mensahe sa ating kapanahunan. Once you accept Christ as your personal Savior, it automatically settled ng lahat ng mga bagay na nauukol pa sa darating Amen. na panahon. Right. You are already rested. Kaya nga, ano man yung mga napapakinggan natin ng mga issues, mga news, sabi ni Pastor Henry kanina, nagsusumikap na sila. Magsumikap na tayo, bumalik na tayo. Eh tayo nagre-relax na, hindi na nagsusumikap. Sila pabalik Relaxation pa na. na. Diba? Relaxing time. Relaxation na. Bakit? Pauwi na tayo. Pa-relax-relax. Relax na lang. Eh sila, parang room pa lang sila ng alarma. Tama. Pagdating ng flashing yung red light. Racing direct. Pero, yung pinakang nakakalungkot na bahagi, hindi lahat na naghihintay makakasama. Yeah. Yun lamang Last na drink. talagang
mayroon ticket. Tama. Yung iba gusto pang bumili ng ticket eh. Baka niya doon sa Santiago mayroon pang fellowship. Tignan natin, dadalo tayo. Kaya ngayon pa man, gumagawa na ng paraan ng Panginoon para doon sa mga habol doon sa last trip, Pastor Calvin. Amen. Yung karakter naman natin minsan talagang magiging humble din tayo. Dahil gano'n naman yung karakter ng ating Panginoon, God being misunderstood. Yeah. Akala mo minsan galit ang ating Panginoon, pero sa tao yung mga carnal minded. Pero for those na thirst sa tinatawag na righteousness, makikita mo ang Panginoon ay very gracious. Amen. Mabiyaya. Bakit? Ganoon yung programa natin. Nilagay tayo bilang tayo yung third row ng ating Panginoon. Amen. Kung paano mo tratuhin yung pinakang least, the bride, or yung brethren, that will determine their eternal destination. Amen. Kung paano to, sino yung atonement sa panahon na ito, hindi naman yung Christ na nakalipas. Tama. Ikaw na yung living word. Amen. Kaya bilang living word, hindi mo naman kailangan mag-ingat. Kailangan mo lang mag-manifest accordingly. Yes. Kung paano talaga nakaprophesy kung Kristo sa panahon natin, hindi mo maiiwasan yun. Correct. Hindi mo magiging compromise ang sasabihin mo yung mali, tama. Right. You have to separate yourself Tama. from unbelief pa rin. The way na ikaw ay sineseparate, marirecognize ka ng mga tao na Amen. nakatalaga din na makasama mo. Amen. Kaya there is still a uniting time. Tama. Pero hindi yung uniting time na talagang pinipilit na maging certain qualified group lang. Correct. Hindi ganoon. So, lagpasan ko na yun dahil pag foolish virgin, marami pang issues dyan. Yung iba gusto ilagay pa sila sa millennium, sila yung mga heathens. Iba yung heathens eh. Pa. Na pag sinabing heathens, unbeliever yan. And walang part ang unbeliever sa tinatawag ng ating Panginoon na Sabat. Yes. Kaya nga naging unbeliever dahil hindi niya matanggap yung Sabat. Tama. Eh paano mo siya ilalagay sa literal na millennium? Na kung saan ang purpose ng millennium is to show that the sin has already been judged. Judged. Nahatulan. Finish. Finish. O di paano magkakaroon ng unbeliever sa millennium? Tama. Mali. Hindi ganoon. So ngayon yung righteous people. Pag sinabing righteous people mga kapatid, iba-iba yung interpretation. Paano naging righteous? In one sense, ito yung mga gumawa ng kabutihan sa bride. Right. Without knowing na Na. siya pala yung talagang kailangan tanggapin para sa kaligtasan. Hindi naman nila alam eh. Yeah. Tama. Para sa kanila, basta na lang nila ginawa yun. Pero, kabutihan sa kapwa. yun pala ay may purpose talaga ang Panginoon. Yes. On what grounds? Mhm. Sabi nga, natalakay kanina, kailan ko ba nakitang kubad? Eh, hindi naman po pwedeng magbubad yung spirito. Yeah. Tama. Siyempre, world guiltless naman yun. Tama. Gutom. Nagutom. Mm. Eh, ibang magutom yung spirito, hindi yun po pwede. Right. World guiltless na naman yun. Yeah. Eh, yung separation ng goat and sheep, dun sa white road, hindi literal na separation. Dahil yung sheep, actually, nasa sheepfold na. Tama. Ayaw na yun eh. Ah. Pero inihahalin tulad Like. na mayroon pang hahabol. May roll call pa rin doon para sa kanila. Tama. Doon sila ngayon mabibigyan ng tsansa. Tama. Kaya kung ikaw ay may mga gumagawa ng kabutihan sa iyo, hindi ikaw yung mapalad. Sila yung mapalad. Yes. Bakit? Yung partition ng eternal life eh. Right. Party. There is no other way. Yeah. Hindi man nila kailangan magsimba. Oh. Dahil kung sila ay magsisimba, hindi sila magiging righteous lang. Brightly. Baka bright din sila. Right. Nangyayari. Kaya hindi mo naman pwedeng nakitaan mo ng magandang loob sa iyo. Subukan ko nga niya itong i-share. Nung message mo. Mabait ka niya sa akin eh.
Eh pag hindi ka na kontento, baka hatulan mo rin yun. Huwag na. Makontento ka na na ginawan ka na lang ng kabutihan. Amen. Mag-i-judge mo pa. Baka mamaya tayo pa yung magka-difference. Judgmental naman pala si brother eh. Eh ginawan ako ng mabuti nito. Eh si brother, hinatulan. Paano na ngayon maliligtas yun? Mag-contradict ba yung bride? No. Right. Ang programa ng Panginoon, God is a God of variety. Tama. Amen. No? Kung hindi man good sa iba, baka yung bride yun na so-called bride lang, nagpe-pretend na bride. Marami kasing bride eh. Sabi nga nung iba may third bride. Ganyan may fourth bride pa, fifth bride. Wala nang katapusan yung bride. Pero isa lang ang Yeah, totoong bride. salang. Amen. Yung bride na nung nilikha yung first creation in the higher creation. Tayo yung bride na bahagi ng first creation. Ano yung first creation? Create niya yung kanyang Sarili sarili. niya. At yung creation ng yun, hindi lang lalaki, kundi babae at lalaki. Bahagi ka na niya. Kaya, hindi yung Brother Alvin na ngayon ka pa lang eh, yung expression mo lang dito sa lupa. Pero nung na-express ang ating Panginoon, bahagi ka na niya, naandun ka na. Naandun na rin tayo. So ito yung mga righteous people, mga kapatid. Even yung iba, may mga dinadagdag pa yung mga innocents, babies, hindi na po ako naniniwala sa ganun. Bakit? Righteous na sa paningin ng Panginoon yun. Bakit? Mamaya yung babies, sabi ni Brother Branham, halukusan din natin. Kasi yung iba nilalagyan pa ng covenant ang babies. Dati ganun din yung paniniwala ko. Pero hindi naman matutuwa na si San Pedro mag-aalaga pa ng baby. Araw ka iba. Oo. Kapag na-finish kontra ka dito sa lupa, kapag ikaw ay predestinado, hindi ka na baby. May express na yung blissful youth mo doon sa tinatawag na 6th dimension. Kaya paano maikika-classify ngayon yung babies? Ito yung unang tanong ni Brother Branham. Will a babe in Christ go up in the rapture? Una yung babe in Christ. Ibay ko sa baby sa literal, babe in Christ. Ang sagot ng ating propeta, absolutely. If he's a babe, he's born again. No matter how young he is, he'll go up anyhow. Babe in Christ. At saan sila makakasama? Pati sa rapture kasama sila. Kahit gaano pa sila bata, paano anyo brad, hindi sila nabautismuhan sa tubig. Hindi naman yun yung basihan ng ating Panginoon. By seed. Hindi naman umabot sa takdang tinatawag na age of accountability kung saan makakapag-decide ka para sa iyong sarili, makakapag-repent ka, pero kung titignan ng ating Panginoon by foreknowledge of God, alam niya yung talagang may binihin niya. Kaya yung mga babe in Christ, gaano man, yung edad nila kung ilan man, no problem yun. Kasama pa rin sila sa rapture. Tapos sabi dito, if a person must have the Holy Ghost, to be converted and to go in the rapture, what will be the state of children that have died before the years of accountability and then will they rise? Ang sagot ni Brother Branham, there's no scripture out in the Bible as I can find anywhere, but I can express my thoughts. Now, this will strengthen you that believe in grace of God. The person wants to know, very good question. So ngayon ito, the person wants to know what resurrection, what will happen to a baby. That if he has to have the Holy Ghost in order to go in the rapture, as I have said, that according to the Bible, that's the teaching of the Scripture not to go to heaven. Because the Holy Ghost filled people is the first
resurrection. Parang gumagan ko ganito si Brother Branham. Yeah. Una, yung declaration kasi niya, na only yung spirit-filled ng ibo lang ang makakasama sa rapture. Pero pagdating dito, sinabi niya kanina, even though you are bathed in Christ, ilan man yung edad mo, hindi even though malabas na bathed in Christ ka, ilan man yung edad mo, you will go anyhow. Kasama ka sa rapture. Tapos, but now, let us say like this, we know that the babies that dies, regardless of their parents, they are saved. Yeah. Now I disagree with the school of prophets on that. They said it was died with a parent that was sinful, that the baby would go to hell. Parang kumontra ang ating prophet doon sa mga paniniwala ng school of the prophets na kapag anak sila ng mga wedlock, mga unbeliever, pinaka-term applicable, ay yung babies na anak ay mapupunta sa hell. Pero yung paniniwala ng ating prophet, sabi dito, John said, when Jesus came, behold, the Lamb of God that take away the sins of the world, and if that baby was a human being which would have to come under the judgment of God, and Jesus died to take away the sin, all sin was expelled before God when Jesus died for that purpose. Your sins were forgiven. My sins were forgiven, and the only way that you will never be forgiven is to accept His pardon. The baby cannot accept His pardon. It hasn't done nothing. It hasn't done nothing. So it's absolutely, really to go to heaven. So regardless mga kapatid, kung masama o mabuti yung mga magulang ng isang baby, certainly or definitely they will go to heaven. Pero yung issue, kung sila ba ay rapture, ang tanong, kung sila ay rapture ang sagot ng ating prophet, bumabalik sa predestination. Correct, that's right. So sa madaling sabi, dalawa ngayon yung kalagayan pala ng babies. Yes. Kaya walang covenant ng babies. Correct. Una, yung babies na may tinatawag na wedlock, unbeliever ng mga magulang, ligtas pa rin sila anyhow. Yes. Pero kung ang usapan ay rapture, Yes. only yung predestinated. Amen. Correct. Kaya, hindi ako naniniwala na yung covenant may babies talaga. Wala. Walang babies. Innocent. Walang gatas doon. Ang gagawin ng Panginoon, babalik sa predestination. Yeah. Pag babies lang, second resurrection. Pero kapag predestinated si God, rapture. Yeah. At sino yung mga predestinated si God na yun? Yeah. Mga bahagi ng bride. Amen. Correct. Amen. Yun yung pinakang malinaw. Correct. So ngayon dito, balikan natin yung borderline believers. Thirdly, there are the borderline Christians, such as we saw in Israel coming out of Egypt. These had their names in the book of life, and their works written in the books. This having failed to obey God and being void of the Spirit, even though signs and wonders were amongst them, will have their names removed from the book of life. Amongst this group will be one like Judas, who taught entirely void of the Spirit, but are religious, will have manifestation in their lives. And though on the books were not the elected in him, such also Balaam will be in that group. Tingnan niyo yung mga classification, yung mga example, pag sinabing borderline believer. Si Balaam, alam din ni Balaam yung mechanics, pero wala siyang dynamics, void siya. Si Judas,
Ay makita mo si Judas, pagdating sa justification, pasado. Pagdating ng sanctification, pasado. Pagdating ng Holy Ghost baptism, di na siya nakapag-go all the way. Bakit? We did not become seed by river. We were seed, therefore, we're born. Whose cause were seed? Because in non-seed, there is nothing to be given. Kaya kung pwede kang makaabot dito sa tinatawag na message, pero it doesn't mean na ikaw ay bride of Christ na. Kung pwede pa rin, na pagdating ng showdown, lalaban ka sa totoong bride of Christ. At pag noon ang curse or curse ang mangyayari sa iyo ay ikaw yung tinatawag na blotted out. Ikaw yung tinatawag na Judas. Pumupunta ka kung saan-saan. Ganito yung trail mo. Di ba? Left and right. Yung manifestation ng yung Father, which is of the devil. Right. Serpent. Kaya makikita mo left, right, center, puro tama, ganoon si Judas. Hindi si Judas after the word. Kung hindi, ang after ni Judas is after the word. And then, hindi mo po pwedeng i-please ng dalawa nang sabay yung dalawang Panginoon. It's either truth or kabaliktaran. So ngayon, yung wicked, para mapadali natin, madali nang i-identify yung wicked. Yes. Pag sinabing wicked, unbeliever yan. Tama. And those people, hindi mo na makikita nag-church. Hindi mo na rin makikita na makikialam pa sa iyo. Unbeliever na mapakinggan lang yung message, ay wala na yan. Walang pakialam. So, careless na siya. No? So, ganun lang kasimple. Ang pinakang gusto ko lang i-emphasize yung tungkol sa babies and may another thing pa pala. Kasi kung ordinance lang, hindi pa yung madalas na pinapaliwanag. Pero dito sabi ng ating prophet, napagkamalan yung souls under the altar. Yes. Na sila yung early church. No. Hindi sila yung early church. Mga Jews. Sila yung mga Diyos. Oo, sila yung nasa fifth seal na minartir sa panahon nila each month. Na hindi sila yung testimony hawak nila is according sa ating Panginoon. Yeah. Kung hindi according sa kanilang pananampalataya lang. Naging Jew sila, pinagpapatay sila. Dahil lang sa pagiging Budyo nila. Wala silang magagawa. Dahil ganoon yung pagkakatalaga. Yung iba iniisip na sila yung early church. Hindi sila yung mga early church, mga kapatid. So, hindi na ako magpapakatagal dahil po black na. Ibigay na kung galino. So, ilalim mo lang ito. Amen. Amen. Praise the Lord. At yung oras ay napakabilis. Gusto ko lang sumusod ng kaunti. Amen. Sulitin ika nga. Yes. Kasi bukas, wala na naman kami. Uwi na naman kami. Pero salamat sa Panginoon sa inspiration na binigay ni Lord sa atin upang magkaroon tayo ng tinatawag na kapanatagan. Kasi nga po, sabi na ni kanina, Brother Northfield, ito yung relaxing time. At hindi ka pwedeng mag-relax kung hindi ka sigurado kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kung hindi mo natanaw kung ano yung kanyang programa, ano yung kanyang layunin. At yun ang dahilan kung bakit nagpahayag ang Panginoon sa atin, propeta tayo sa panahon na ito, para masilip natin yung mga bagay na kanyang itinalagana noong una pa. Tama mga kapatid, naintindihan din natin na ang akala natin, itong jablo na pinag-usapan natin, ay napakapangyarihan na kaya niyang baguhin yung destination natin. Hindi po kaya ni Satanas na baguhin yung ating destinasyon. Tama mga kapatid, akala natin si Satanas ay makapangyarihan
But actually, sabi ng prophet, si Satanas ay instrumento lang ng Diyos din na pinapaikot sa kanyang kamay. Yes. Kasi mas mahigit yung lumikha kaysa doon sa kanyang creation. Si Satanas ay nilikha lang din naman ng ating Panginoon. So, napaganda yung yung setting. Makita natin dito yung sovereignty ng Diyos. God is sovereign. Pag sinabi natin God is sovereign, walang pwedeng mag-question doon sa kung ano yung itinalaga niya nung una pa. Tulad ng aking sinasabi, kung yung anak ko ay bibilhan ko ng cellphone, hindi pwedeng magreklamo yung aming kapitbahay. Diba? Kahit yung anak ko ay medyo may pagkakulit, diba? Bibilhan ko ng cellphone, hindi pwedeng magreklamo yung kapitbahay. Kasi anak ko yan Diba mga kapatid? At ganun din sa bawat sa atin. Of course, alam natin i-place positionally. Kasi pag sinabi natin anak ng Diyos, hindi naman yan liko-liko. Anak ng Diyos, siyempre kawangin ng Diyos yan. Diba mga kapatid? Yes. Amen. So salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng malinaw na kaunawa. Konting dagdag lang mga kapatid. Amen. Sapagkat nakita natin lahat ng ito ay itinalaga na ng ating Panginoon noong una pa. At sa pagsasaysay kanina ng ating kapatid, iba talaga yung bride. Yes. Diba? Kasi may naririnig tayo na pagdating doon sa eternity, ang bride ay katulad lang din ng other covenants. Hindi po ganun mga kapatid. Sa katunayan, ang bride ay reyna. Kasamang lulublo. Diba? Kasamang lulublo. Diba? At higit sa lahat, amen, kasama din tayong hahatol. Tama. Right. Diba? Praise God. Uupo din tayo dun sa luklukan na kung saan, mga kapatid, uupo yung hahatol. Diba? Amen. Amen. So, kanina yun yung unang binuksan ng ating kapatid. So, gusto ko lang dagdagan, ano yung meron ang bride. At isa pa, hindi mo ginalingan, kaya ka naging bride. Diba? Kailangan kong galingan para ako ay maging bride. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi dahil ginalingan natin, kaya tayo naging bride. Bride na tayo nung una pa. Kaya naman binibindicate yan ngayon ng ating Panginoon sa panahon na ito. Kaya nga sinasabi ko kanina, napakapalad ninyo dito sa dako na ito. Bakit ito'y napakapalad? Dahil may mga nobel dito Nasa kabila, ang dami na nangyari dito, sa totoo lang. Pero hindi kailanman kayo bumitaw. Kayo ay nagpapatuloy, mga kapatid. At obligado ang Diyos, mga kapatid, kasi sinabi niya, amen, walang mawawala kahit isa. Amen. At aking ibabangon sa huling araw. Ito na po yung pagbangon Hindi na yung resurrection kasi hindi naman lahat mamamatay. Amen. Pero merong ibabangon na ilalagay sila sa kanilang original na mga posisyon. Tama mga kapatid? Amen. So, nais ko lang ilang quotes lang. Sabi ni Carl Branham, now let us go another step. But before we do, let us review our case thus far. First of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. Diba? Kung merong predestination, amen, into that rightful position, meron ding reprobation unto destruction. Dalawa, sabi ni Brother Norfield kanina. At yung predestination, malawak. Kasi merong other covenants. Pero iba yung bride. Sabi niya dito, it was purpose in himself. It was God's purpose to bring forth a people like unto Himself. Nabasa kanina. Amen. That would be a word bride. Hindi lang basta bride po mga kapatid. Word bride. Right. Amen. Bakit word bride? Kasi yung groom ay word. Yes. Word groom. Kaya hindi po pwede na yung bride niya ay man bride. Kailangan word bride. Right. Tama mga kapatid. She was chosen before the foundation of the world in Him. Saan tayo pinili? Hindi kayo pinili dun sa Santikon. Pinili kayo sa Kanya. Kasi nung una pa, nandun na tayo sa Kanya. She was foreknown and beloved before she was even brought forth during the ages upon the earth. Wala pa tayo mga kapatid, nandun na tayo sa piling ng Panginoon. Sabi ng prophet, if you are a Christian now, you are in God, you are there before there was even a beginning. Diba? So, ganun tayo guys, special sa Panginoon. So, tanggap natin ngayon. Bagamat yung iba hindi matanggap, pero ulitin ko po, ang Diyos ay merong soberenya. Amen. Hindi natin pwedeng i-question ang Diyos. Diba? Doon sa Romans chapter 9,
mga kapatid, napakalinaw. Sabi niya, amen, minahal ko si Jacob, kinapupuotan ko si Esau. Hindi pa sila pinapanganak at hindi pa nakakagawa ng mabuti o masama. Pero yun na yung declaration ng Diyos. Bakit po? Sinagot din ni Brahmana. Sapagkat itong si Jacob ay binhi ng Diyos, kaya pinangalagaan niya yung birthright and covenants of God. Tama, tayo din ay predestinadong binhi, kaya pinangalagaan natin yung mensahe, yung word for this day and age. Tama mga kapatid? Amen. Bakit minamahal natin itong mensahe na ito? Diba? Ang daming mga pagkakataon na gusto na nating sumukol, Sister Yoli. Diba? Gusto na nating mag-give up, pero bakit nagpapatuloy tayo to begin with? Kasi nga, tayo ay binhi. Pag sinabi nating binhi, identify tayo sa binhi. Sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi yung anak na ayon sa laman ang binhi, kundi yung binhi, yung pangakong anak. Diba mga kapatid? So sa mga kapatid, kung hindi tayo part nun, diba? Kahit na anong pilit mo na i-share itong message na ito, kahit na anong pilit mo na i-convert yan, diba? Hindi talaga yan mag-weekend because in-seed natin itong weekend. Right. Diba? Hindi kaya natin gawin. Sabi nga ni Brother Joel, yung unggoy na maging tao. Diba? Kasi hindi tayo naniniwala sa evolution. Right. Kasi kung merong change ng species from monkey to man, dapat meron ng malapit-lapit na maging tao. Diba? So wala, mga kapatid. Right. Diba? No change. Now, sabi niya dito, thus if God has so designed that there be whose names are placed in the section of the Lamb's Book of Life, and cannot be erased, for they are the names of His bride, then we must accept that. Amen. Siyempre, yung iba hindi matanggap yun, pero ang maka-appreciate lang dyan ay yung predestinated. Amen. Sa katunayan, yung iba hindi naman interesado dyan eh. Diba? Interesado lang sila doon sa mga aral, doktrina na idinadaloy ng kanilang mga pinuno. Doon na sila nag-enjoy, hindi na nila binabasa, hindi na nila chinecheck kung tama ba o hindi. Basta yung ang sabi ng mga bossing nila, yun na. Humanism. Oo, humanism. Pag sinabi ng bossing nila, wala nang rapture. Pag sinabi ng bossing nila, nasa millennium na tayo, papayag ba tayo nasa millennium tayo? Browning. Browning? Diba? Oo. Kaya salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng malinaw na kaunawaan. Amen. Ang pinaka-the best, amen, na panglaban sa pangdarayan ni Satanas ay kapahayagan na galing sa Diyos. Amen. Kasi kung wala tayong kapahayagan, baka maniniwala din tayo. Pero hindi hayaan ni Lord na tayo maniwala sa gano'n. Ano pa? If it also states that there are those whose names were placed in the record of life, but in the foreknowledge of God, they were to fall and have their names removed, we must accept that. O, kung may mga pangalan din na nakasulat doon sa aklat na yan, and then by the foreknowledge of God, amen, itong mga ito ay mahuhulog at mabubura yung kanilang pangalan, kailangan din natin tanggapin. Di ba? Anong sabi niya? And if there are those whose names were never placed upon a record of life, we must accept that also. May mga tao hindi naka-record doon. Meron silang record, but for sure, hindi doon sa Book of Life. Amen, nandun din sa memory of God, but again, it's temporal. Right? Yan na yung beast and the false prophets, right? Na hindi nahaharap doon sa white throne judgment. Sabi ni Brad Branham, after the tribulation period, hagis agad sila doon sa lake of fire. Wala na, hindi na sila aahutin doon sa white throne judgment para humarap sa paghatol. Hindi po. Pagkatapos ng tribulation period, sabi ng prophet, diretso na dun sa lake of fire. Amen. And if there are those who will enter into life eternal after the white throne judgment solely on the grounds of being good and kind and just to the elect of God who are His brethren, then we cannot but accept that. Kung meron din naman tatawid sa eternity dahil nakapagbigay ng pabor, nakagawa ng mabuting bagay sa inyo, kailangan nating tanggapin at paniwalaan. Right. Tama mga kapatid. Kaya nga,
napakasarap na maunawaan ito kasi relax lang tayo eh. Hindi tayo pressure sa paglilingkod. Hindi Amen. masasayang, Pastor. Diba? Alam natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, lahat ay nakapaloob dun sa programa ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Pablo, all things work together for good Amen. to them that love God. Hindi lahat. Oh. Amen. For good. Pero sa bride, for good. Pangit. Maganda. Minsan tingin natin, pangit, bakit nangyari ito? Pero may layunin ang Diyos na maganda. Tama mga kapatid? Amen. Pwede bang mangyari yun? Yes. Diba? Amen. Kasi ang Diyos, mga kapatid, ang sovereign niya. Siya ang may control sa lahat ng mga bagay. So sabi niya dito, for who knoweth the mind of the Lord that He should instruct him. Sino ang pwede magturo sa Diyos? Siya ay sovereign. Amen. Pwede ba sabihin natin sa Panginoon, Lord, bakit mo pa isinama yung kapitbahay ko? Ayaw ko siya eh. Question. Hindi natin pwedeng Question eh. tawaran. Salamat, binigyan din tayo ng unawa. One time, si Sister Yoli, meron siyang tinestify yung kaibigan niya, right, na nagpakamatay. Right? Ngayon, kung yung mga traditional na mga mga nagbabasa ang message, ang kahatulan agad yan, sa impyerno yan. Pero salamat mga kapatid, nilinaw ni Brad Branham yan eh. Diba? Yung nanay niya ang unawa, mga kapatid, ang unpardonable sin ay yung magpalaglag ng bata. Sabi ng prophet, hindi yan. Sabi naman ng tatay niya, mali ang unpardonable sin ay yung pagpapakamatay. Sabi ng prophet, wala sa katinuan yun eh. Tama? Diba? Ibaliw yun eh. Meron bang tamang pag-iisip na magpapakamatay? Kaya nga sabi ni Brad Branham, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin, huwag lang yung pamumuso. Yes, all sin. Pansinin nyo, all sin shall be forgiven thee. Except, of course, for blasphemy. Ano ba yung blasphemy? Nandiyan na yung manifestation ng Diyos. Nandiyan na yung expression ng Diyos, pero tinanggihan ng tao. Yun yung blasphemy. Right. Yun yung mahirap. Diba mga kapatid? So, anong sabi niya? For who knoweth the mind of the Lord that He should instruct him. Rather, let us be subject in faith to Him who is Father and live. Lord, yan ang kalooban mo. Kaya lagi natin prayer ganun eh. Lord, yan ang kalooban mo. Just like the Lord being God-man Himself. Anong sabi niya? Kung pwedeng lumagpas ang sarong ito. Anong sabi ni Lord? Pero hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. So makita natin, si Jesus Christ, siya yung first of that grace. Ganun din tayo. Hindi yung aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Sa katunayan, dami nating plano sa buhay eh. Ang dami nating pangarap sa buhay eh. Baka si Brother Alvin, pangarap niya maging piloto. Di ba? Oh. Sawang palita. Ano ba yung dating pangarap mo, Brad? Tinapon ko na sa dagat pagkalimot. Engineer? Engineer. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon eh. Kaya magaan natin ngayon tinatanggap lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Sabi ko kahapon, wala na tayong tinuturo, wala na tayong sinisisi. Kasi alam natin, lahat na nangyari sa buhay natin, sabi ng Panginoon, every footstep of the righteous is ordered by the Lord. Tama. Oh. Amen. Ako nang pangarap ko maging abogado eh. Hindi kinagkaloob ka, Diyos. Hindi pinagkaloob ng Diyos sa akin. Baka ang mga kliyente ko ay mga kontraktor. Yari. Compromise. Diba? Kasi sa abogado, yung baluktot, tinutuwid. Yung patuwid, binabaluktot. Pero abogado pa rin naman tayo sa katwiran ng Diyos. Amen. Diba? Amen. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. So, ito na yun, mga kapatid. Dalawang quotation na lang. Tinanong si Brad Branham, would not man's free will be mightier force than the eternal plans and purpose of God, eternal God? Mas makapangyarihan ba
ang gusto ng tao kaysa sa gusto ng Diyos. Oh. Alam nyo marahil ang sagot. Sinong mas makapangyarihan? Yung gusto ng tao o yung gusto ng Diyos? Amen. So sabi ng prophet, certainly not. Amen. How could the will of man be mightier force than the purpose of Almighty God? Diba? Parang nga yung pinag-usapan natin, baka nga si Brother Alvin, ang pangarap niya maging piloto. Eh, hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Diba? Baka pag si Brother Alvin, piloto na, hindi niya mamimit si Sister Imelda. No. Ang mapapangasawa niya is stewardess. Oh. Diba? Oh. At sigurado hindi yan mag-i-stay dito sa Bicol. Sa Manila yan. O, di ba? O pag nasa Manila siya, wala niya maririnig na mensahe. Maririnig lang niya yung ugong ng makina niya. So lahat yan mga kapatid ay itinalaga ng Diyos. Amen. Di ba? O, di ba? Sa damit niya ngayon, si Sister Imelda, kasi in the mind of God, nakatalaga sila tuwing ito. Amen. Walang aksidente. In other words, sa silong ng langit. Yes. So certainly not. It couldn't be. The eternal God whose purpose is perfect, how could you say that a carnal man down here, no matter how just and he might be, his purposes would no wise compare with this, the purpose of the eternal and almighty God. Kasi mas, amen, mas higit yung inanda, itinalaga ng Panginoon para sa atin. Amen. Di ba? Yung achievement ng tao, temporal lang yan. Di ba? Yung mga bata, pag tanungin mo, anong gusto nyo maging? Di ba? Tanungin yung mga bata. Ang sagot ng bata, mga bata, gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Tama? Ngayon, alam nyo ba, kung kayo ay presidente ng Pilipinas, hindi kayo makatulog sa dami ng problema. Di ba? Gusto kong maging congressman. Yung congressman na taga rito, nagtatago na eh. Kaya napakasarap pa rin. Lord, amen. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalak na nung paman ay bahagi mo na ako. Amen. Nung paman ay bahagi ako ng iyong nobya. Sapat na yon. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, positibo man, negatibo mga kapatid, ang tingin natin lahat yan. Amen. Sabi nga ng awit, amen, in His time, He makes all things beautiful. Amen. Tama, lahat pala yan ay beautiful. Yung pagsubok natin, pinagdaanan natin pangit. Amen. Minsan tayo ay nakaranas na para bang susuko na tayo. Lahat yan pala ay pinutulutan ng Panginoon para higit natin ma-appreciate yung hinanda niya para sa atin. Right. Tama mga kapatid? Amen. Amen. Mas higit na nating madama yung kagalakan. Amen. Pag dumaan ka sa kahirapan and then dadaling ka, amen, sa isang kalagayang maginhawa. Totoo yan. Amen. Amen. Tama mga kapatid? Oo. Kaya